Magandang umaga, lungsod ng Tayabas, lungsod ng Lucena, una hanggang ika-4 na distrito ng ating lalawigan ng Quezon, Luzon, Visayas at Mindanao, buong bansang Pilipinas. Nagpupugay po sa inyong lahat ngayong umagang ito, araw ng Biyernes. Sa mga nakakalimot ang petsa ng ating kalendaryo, ika-20 na sa buwan ng Nobyembre taong 2020. Ba? Swerte ba ang numero ito? Samahan niyo po kami sa ating iba't-iba't mga mahalagang pag-uusapan sa araw na ito, panatutunang stand-up, balikatan para sa sulong Quezon. Siyempre, ako po ang isa sa inyo ba? Kabalitaan buong oras, maliit na tinig mula sa bahagi ng Bondok Peninsula, patuloy na nagmamalaki anak po ng magsasakang magniniyog, si Celine Tutor. Ako po ang pangalawa sa inyong palagiyang kasama dito sa programang Stand Up, Balikatan para sa Sulong Quezon with Dr. Helen Tan, si King Formaran po. Samahan nyo kami dito po sa broadcast sa Channel 6, dito mismo sa TV station, dito po sa lungsod ng Tayabas. Ganoon din po sa 105.3, 97.5, 95.1. Ito po yung natatanging tatlong pinakamalakas na radyo sa buong Southern Tagalog. Meron pa po tayo sa 1st and 4th District. Ito po, although ito pong tatlong binabagit kong pinakamalakas na radyo ay halos buong lalawigan po ay sobra-sobra pang masakop hanggang doon sa Alabang ay hagi po ng ilan sa ating mga radyong ito. Siyempre, hindi papahuli ang mga katuwang nating impilan sa bahagi po ng distrito ni Board Member Sunny Ubana at Board Member Ola Eduarte. Nandiyan po ang 98.9 Love FM Bayan po ng Lopez, 93.3 Radyo Servicio sa bahagi po ng Gumaka at 93.1 Supreme Radio, 98.1 Supreme Radio sa bayan po ng Tagkawayan. Mapapakinggan nyo rin ang palatuntunang stand-up mamaya pong alas 9 ng umaga, 92.7 Spirit FM Bayan po ng Infanta. Ayun, at ngayon po ay Biyernes na, at madalas sinasabi ng marami, oo naman. Linggo naman, pangalas nagsusunod-sunod ka na ng 7 araw sa loob ng isang linggo. Kapag ganitong araw, sinasabi ng marami, thanks God, it's Friday. Oo, kaya nga. Ano kaya, may dapat ba tayo ipagpasalamat? Oo naman, siguro no, yung magising tayo ng malakas at nakikita po ng ating dalawang mga mata, ang ating mga mahal sa buhay, sapat na po yun, biyaya na napapala natin nakukuha mula sa dakilang lumikha. Ayun, at ito, nagpapasalamat ako sapagkat sa ilang panahon, simula nung magsampa ng reklamo, itong Acertain Kagawa Julde ay nabuhay. Nabuhay si Consiel Julde ng Lopez Quezon at kahapon ay humarap sa ating mga kasamahang mamamahayag at nagpalabas ng kanyang mga saloobin hinggil sa kanyang isinampa noon. Yan yung na first reklamo interview niya after ng maghahain ng reklamo sa mga local media. Nung siya nagsampa ng reklamo sa ombudsman, as per report ng GMA Channel 7 at iba pang TV station, tumatanggi na kahapon. Ibig sabihin, sinungaling pala yung malalaking TV station sa Manila. Ano yung particular na tinatanggihan niya? Hindi daw siya ang nagreklamo labang kay engineer ng tungkol sa pagpapagaw ng salapi. Kundi, ito daw matandang mayor na si Mesa at itong si Poging Mayor, si Baget, si Gumaka Mayor, Nahan yung dokumento kasi dun sa unang napalabas na mga news article, sinasabing siya yung complainant and then yung tinukoy mo na dalawang municipal mayors, ang alkalde po ng Gumaka at bayan po ng Alabat ay mga witnesses. Oo, testigo. Ngayon, kahapon dumado sa Facebook account natin, ang laki ng pagbabago. Hindi na yun sinasabi niya. Unang-una, maganda umaga sa iyo, Consiel Julde, hindi tayo magkakilala. Hindi tayo magkaibigan, hindi rin tayo magkaaway. Pero ito yung pinapaliwalagang namin, nagsinungaling ka Nagsinungaling ka. Ang liwanag ng pagsisinungaling mo, Consiel Julde ng Lopez Quezon. Kasi, tumatanggi ka na hindi ikaw ang complainant, ay as per report ng malalaking TV station, napanood ko mismo, ikaw ang complainant. At pagdating doon sa press conference sa Metro Manila, hindi ka nakaharap. Yung si Atty. Villaflor ba? Tama ba? Ang pangunahin kasi nakalagay ang pangalan doon sa complaint ay ang pangalan ni Consiel Arquillo. Yun na nga. Ba't tinatanggi kahapon?
hindi naman siguro lalabas yun sa mga pahayagan. Oo, kaya nga. Hindi, ang sinasabi niya. Hindi po yun yung natukoy sa ginawa pong press conference sa bahagi po ng Kamaynilaan. Kung itinatanggi niya yan sa panayam ng mga local media, ay hindi natin alam kung ano ang motibo ng opisyal. Konsyal siya ng bayan ng Lopez, ano? Oo. Ang sinasabi lang niya, ang kanya lang complaint ay yung di umano ay ginigipit ang mga kapitan, ayaw raw papuntahin. Eh doon sa complaint niya, nakalagay din 3, isa nga yun, yung panggigipit daw ni engineer sa mga kapitan. Pangalawa, yung daw mga bahay sa Maynila na illegally parang sinasabi niyang ilgatin, parang gano'n, ha? Paano na-acquire? Kinu-question. Pangatlo, ay yung pagpapaagaw daw ng pera nung Kapaskuhan. 3 yun. Normal naman yung paagaw kapag Pasko, kahit nga yung mga bata, di ba? Yan yung nagbibigay saya. Tayo mga may edad na, yan ang hinahanap natin kapag dumadalo tayo ng mga okasyon. Kung siya Yulde, papaliwanagan kita, ha? Bahagi na yan ng ating traditional celebration ng Pasko. Okay. Yung pagpapaagaw, hindi po yan bago at hindi yan maaaring matatawag nating isang krimen. Total, ikaw ang nag-complain nito, Konsyel Arke Yulde, ha? Na dati kang loyalista ni Dr. Helen Tan at matagal kang nakahidhid sa tanggapan ni Dr. Helen Tan at hindi mo pwedeng itanggi na nakinabang ka at yung naging pakinabang mo sa tanggapan ni Dr. Helen Tan naging bahagi ng bituka mo. Hindi mo yan pwedeng itanggi. Pero sige, nangyari na yun. Ngayon, papaliwanagan kita na simple-simple. Siguro naman, alam ko naman nakapag-aral ka, ha? Ito, ha? Yung sinasabi mong pagpapaagaw, granting na nagpaagaw si engineer. Hindi ba normal nga yan sa tao, sa Pilipino na nagpapaagaw? Granting, sige, pagpalagay, nagpaagaw. Bagamat hindi ka panipaniwala ang sinasabi mo, 2 to 3 million na pinagaw. Oo, hindi yan. Wala pang tao sa Pilipinas ang nakita ko o nabalita ko na nakapagpaagaw ng ganyang halaga kung hindi ka engot. Ha? Kung hindi ka engot. Anong tawag sa iyo kung hindi ka bobo? Anong tawag sa iyo? Ayaw ko naman sabihin bobo ka. Ayaw ko sabihin at pangit yun. Ngayon, anong tawag sa iyo? Ikaw na magsabi, wala pa sa kasaysayan ng ating, even sa US na nagpaagaw ng ganyang kalaking halaga. Wala pa. O sa Pilipinas na lang, sa Quezon na lang. Ang dami ritong mayayamang pilantropo, hindi nagawa yan. Ngayon, sige, pagpalagay, granting na nagpaagaw ng kung anumang amount, pinagaw. Normal yan, kung minsan. Ha? Yung pinagaw niya, pera niya yon. O, sige, pinagaw. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, anong masasabi mo, Konsyel Engot Yulde? Doon sa nangagaw naman ng pera na hindi kanya. Tulad nitong si ex-governor na sinasampahan, di umano ha, ay nangagaw ng hindi niya pera. Ano po yung perang inagaw, ha? Ayon sa mga complainant kay Berdad, kay Magpantay na nag-complain, labang kay ex-governor J.J. Suarez, na nangagaw ng pera. Bakit? Bakit nangagaw ng pera? Dinambong mo. Teka, masama yung dinambong Teka, kaunting lambing. Dinambing ni J.J. Suarez di umano itong perang ito na 750 milyong mahigit. Pera yan para sa taong bayan. Panserbisyo sa tao, pampakain sa tao at lahat na kung ano-ano. Pagkakaloob yan. Hindi mo yan pera. Ngayon, kung totoo na ito, inagaw mo sa kanila at ibinulsa mo, anong tawag dyan? Hindi ba nangagaw ka ng hindi mo pera? Di ba? Kung Yulde, para maintindihan mo, yung pagpapagaw ng sarili mong pera, walang problema yan, ha? At saka, kung kasuhan mo ako ng pagpapagaw, misconduct lang yan ha? Penalized by penalty lang yan is 5,000 lang, ha? So, pero yung nangagaw ka ng hindi mo pera, plunder yon 750 million. Kasama doon sa plunder na yon na ikinakaso kay ex-governor J.J. Suarez, ha? Plunder nga, pandarambong o pandarambing, ha? Perang ipinasok mo sa Unlad, Quezon Foundation, ha? Na ang Pangulo yata dyan, kung di ako nagkakamali itong kalbong si Atty. Hoyas, at kasama pa dyan, ilan sa pamilya ng Suarezes, ha? Kasama dyan si Ma'am Aleta Suarez, yung anak niya kasama dyan, yung pamangkin niya, yung kapatid ni Danny Suarez, kasama, member ng UNLAD. Ba? Family Incorporated po, kapatid. Napakakapal po ng dokumento. May na nga akong basahin ito. So ngayon, kung siya Yulde, para maintindihan mo, hindi mabigat yung nagpaagaw. Ang mabigat ay yung agaw ng pera. Yan ang itanong mo. At yan ang gusto kong sagutin ni ex-governor J.J. Suarez. Hindi ba, partner? Mas mabigat yung nangagaw ka ng hindi mo pera
kaysa sa nagpagaw ka ng sarili mong pera. Ako'y naghihintay ako ng pera eh. O, di ba? So, isa pa, Konsyel Naghihintay ako Yulde, na ha? nagkukusa. Walang sino man sa aming hanay, Konsyel Yulde ng Lopez Quezon, ha? Walang sino man sa aming kabaro ang namonitor ko nitong pinaputok mo ang issue ng pagpapagaw ng pera, ha? Walang sino man sa aming hanay, maging sino man sa aming kabaro, ang nagsabi na ikaw ay binigyan ni Governor Danny Suarez ng 3 milyon para isampa mo itong kasong ito. Wala pong nagsalita niyan. Wala kang maipapakitang voice clip or voice record or video na merong media na nagsalita na ikikinargahan ng 3 milyon nitong si Danny Suarez. Wala. Nilalagyan mo ng salita sa bibig ang aking mga kasamahan. Anong pinapalaki mo sa sarili mo? Ibig mo sabihin, kung Shell Kalaan ng Lopez, 3 milyon ang presyo mo? O, sige. Ganting na hindi rin yan totoo. Bagamat ako'y naniniwalang hindi naman yan maaring totoo. Sabagat una, yung 3 milyon. Napakalaki mo naman para bigyan ka ni Danny Suarez ng 3 milyon, ha? Pero, ngayon, gano'n rin. Nilalagyan mo kami ng salta na sabi mo, inimik ng aming mga kabaryo. Wala pong ganong umiimik. Ikaw ang nagkatakatahan yan. Ngayon, nag-file ka ng complaint laban sa mga sinasabi mo, laban kay engineer. Ngayon, bumabaliktad ka na. Hindi na ikaw at tuturo mo itong matandang mayor na si Mesa at saka ito si Gumaka Mayor. Ang complaint ay ang liwanag doon sa complaint na ikaw. At sinasabi mo kahapon na ikaw ay mahirap, Governor. Sana po, mga media, tulungan niyo ako kay Governor. Ibigay yung 3 milyon kasi ako po hirap sa buhay. At ipagtutulong ko po yan sa mga kababayan ko sa Lopez. Doon sa binabanggit mong 8 barangay, Ilayang Kanda, Barangay Kanda, na pinagmamalasakitan mo. Bakit naman hindi mo binanggit yung barangay Santo Niño Ilaya na binibigyan mo ng panambak na galing sa tanggapan ni Dr. Helen Tan na yung karsada doon gusto mo yung magandang dadaanan mo, pagpunta mo dahil may pinupuntahan ka doon isang babae at para maayos sa sasakyan mo, pagdaan, siguro maganda sa sasakyan mo, baka masira, nanghi ka ng panambak, tinambak mo doon para dahil may pinupuntahan ka doon babae, kung sino man yun na hindi ko alam, bakit ka napunta ron. Okay lang yan, wala akong pakialam doon, ha? Hindi mo binanggit doon sa binabagit mong 8 barangay na nasasakupan mo. Kasi ang mga konsyal, may kanya-kanya yung barangay na sakop eh. Ba't hindi mo binabanggit itong barangay Santo Niño na pinagmamalasakitan mo dahil tuwing napunta ka doon sa babae doon, tinambakan mo ngayon para hindi masira yung sasakyan mo. Sumentro tayo sa usapin. Sige, sentro tayo sa usapin. Ano lang yan, ha? Ngayon, kung sinasabi mo ikaw ay mahirap at wala kang pera, nag-file ka ng complaint sa ombudsman. At the same time, nakakuha ka ng abogado. Sino kumuha ng abogado? Hindi ba pagpa-file ikaw? na yan ay karapatan naman ng kahit sino. Hindi. Tama yun. Karapatan niya na kahit sino mag-file. Alam mo, ang mag-file ka ng... Aba, hindi biro. Hindi biro. Walang-wala. Sige. Kumuha ka ng abogado ng pamilya. Yung pambayad po, attorney's fee. O, attorney, professional fee. At alam mo ba yung abogado kinuha niyan? Sa totoo lang, Attorney Villaflor? Yan yung abogado na kilalang malalaking politiko sa Maynila. Si Attorney Miraflor lang kilala ko. Attorney Villaflor. Oo, yung sinasabing, paano mo nakuha? Taas ng professional fee niyan. Yan ay abogado ng malalaking kilalang politiko sa Maynila. Abogado rin yan ng kilalang sikat na classmate na pub house. Hindi, yung merong pub house sa Metro Manila. Ang pangalan ay? Pub house yung kilala, mga malalaking tao din na pupunta doon. Okay. Yung may-ari nun, siya ang kinuha ang abogado. Ibig sabihin, yung attorney yun ay mataas ang presyo. Paano nakuha ng mahirap na konsyal ng Lopez? Paano yan? Paano ka namin Baka may paniniwalaan doon? tumulong sa kanya. Hindi, wala siyang sinasabi. Ang sabi Siyempre niya, hindi na niya i-reveal yun. hindi, ang sabi niya, on his own, siya ay nagsampa ng reklamo. Automatic yan, kahit naman sino pwedeng ideklara sa publiko na from his own. But hindi naman niya i-reveal talaga kanino man na may mga particular na taong tumulong sa kanya. Yun po ay stand na niya at choice niya Ay, na hindi, sabihin. Inimik niya eh. On my own eh. Ako po ang nagsampa ng reklamo. Dapat inimik mo, ako po ang nagsampa ng reklamo at Hindi may mga lahat ng tumulong sa akin. naririnig natin ay totoo. Ay, well, ang hindi nga kapanipaniwala rito, sinasabi niya isa'y mahirap. Kung mahirap ka, konsyel ka ng isang bayan, saan ka kumuha ng pambayad sa abogado? Sagutin mo yan, konsyel Arky Yulde, ha? Ano yung Sagutin mo issue yan. na kanyang nire-raise sa kanyang complaint? Ay, 3 Sumentro tayo sa tatlong usapin. Yung daw 3 yun, ay yung pagbabawal ni engineer sa mga kapitan ng barangay. Sana yung mga barangay captains Bawal daw kung- pumunta sa kabilang kampo. may katotohanan yung aligasyon na yan, merong isang tumayo na barangay captain at siya po ang nagreklamo. Dapat Sa parting ganun. yan yung ating dapat na pag-usapan. Kasi kung hanggang ngayon naman nananatili, sinasabi niya ang kongresista ng
worth district ang asawa po ng kasalukuyang kongresista, dapat meron tumayo. Sa dinami-dami ng Meron po kapitan. magpapatunay. Hindi po kapanipaniwala naman na gagamitin lang natin yung pangalan ng asosasyon ng mga samahan ng mga kapitanes at sasabihin nyo na kinokontrol po ng malapit sa kongresista. Dapat po ang hinihintay po ng inyong lingkod at lalo tigit ng taong bayan, sila mismo ang tatayo. Sila yung magsasabi. Hindi sinasabi lang niya ang reklamo niya. Hindi niya inaamin na inareklamo rin niya dahil doon sa mga bahay daw sa Maynila ni engineer. At saka yung daw pagpapago ng pera. Yung bahay, Hindi hindi rin natin dapat na questionin unang-una bago naman pumasok sa larangan ng politika ang isang Congresswoman Helen Tan ay nakapagpundar na. Yan, Ito yung binabanggit po sa social media ni Congresswoman Helen Tan na hindi questionable kung ano man po ang meron. Kasi kita naman at alam po ng publiko, wala nang hindi nakakaalam na sila ay nagmula sa walang-wala. Kaparis din po ng marami sa atin. Nagsikap ang tao, nagkaroon, hindi ito katas ng kawalang hiyaan o anumang ginawa mula sa kabangyaman ng ating pamahalaan. Yun nga, yung tatlong complaint niya. Oh. Ay tinatanggi niya, isa lang daw complaint niya. At ang complainant daw ng pagpapago ng pera ay itong matandang mayor na si General Mesa at saka si Pogi ng Gumaka, yun ang mayor ng Gumaka. Yung daw complainant ay nabago na. May kopya tayo ng complaint nagbago na na. yan, ha? At napakaliwanag po doon na sina Mayor Mesa at Mayor Webster Litargo ng bayan po ng Gumaka ang mga tumayo na witnesses at si Consel Arquilde po ang pangunahin na complainant. Ay, yun ang sinasabi natin eh. Mag-stick Ngayon, lang tumatanggi tayo siya. doon sa mga posisyon na nauna, statement na nauna po ninyong ipahinahayag para hindi tayo nagkakagulo. Ay, kaya nga eh, biglang, itong analysis ko ha, ito yung opinion ko lang, walang masama mag-opinion. Sa matagal na ilang buwang pananahimik ni Consel Yulde, bakit ka umultaw? Bakit? May nag-pressure sa iyo, palagay ko. Kasi nabubugbog si ex-governor sa mga negatibong sinasabi sa mga himpilan kung Siyempre, saan. kukuha ka ng tao na sa tingin mo, halimbawa, ikaw ang gobernador ngayon, na makakasakit sa kabilang kampo. Parang bang dahil hindi masagot ni ex-governor J.J. Suarez yung ikinakaso sa kanya sa ombudsman ni attorney Magpantay at saka ni Fidel Verdad tungkol doon sa pandarambong. Hindi, pangit yung pandarambong. Pandarambing. Para iiwas doon sa totoong issue. Yan. Kagaya po ng binabanggit ko, lalo na po ang inyong lingkod naninindigan at tumatayo sa posisyong sa issue ang dapat natin Yan. pag-usapan. Ay ngayon bakit umultaw si Consel Yulde? Ay sa pagultaw mong yan ay magkano? Ha? Ang alin? Yung ginasolina mo papunta ng lungsod kasi nataas na naman ang gasolina. Aba, oo. Kaya ibig sabihin, galing Lopez ang pumunta ng Lucena. May oil price hike tayo. Magkano Consel Yulde? Magkano Consel Yulde? Sagutin mo, magkano? Ang ginasolina mo kasi nagtaas ang gasolina eh. Ha? Ngayon, saan mo pag ginawa ito? Ay para kung di ako nagkakamali, baka nga mali ako. Ay para sa governor's office mo pag ginawa yung pagpapatawag mo sa mga kabaro namin, sa mga media. Kung talagang totoo na ikaw ay nagreklamo, bakit naman ang ipinatawag mo ng mga mamamahayag ay pawang mga tagapagsalita ng kasalukuyang naghaharing uri? Kung inaya ka, pupunta ka? Why not? Bakit hindi ako pupunta? Ay di, unang-una ay wala naman akong kinakatakutan. Hindi man ako takot sa kanya. Hindi rin naman ako hiya sa kanya. Kasi wala naman kami pinagsamahan. Tsaka kung ito yung bahagi na makakapagbigay linaw Yan, doon oh. sa usapin Ay, ay, kasi- at sa patas, sa larangan po ng patas sa pamamahayag, pwede namin kayong pagbigyan. Ay kasi yung mga nagtanong, hindi naman sa pangano sa mga kabaro natin nagtanong, hilaw yung mga tanong. Yung iba ay leading pa. Kung ako ang nakumbida mo, Consel Yulde, tatanungin kita, sino ang nasa likod kung meron na pagsasampa mo ng kaso? Pangalawa, paano mo na ko sa Atty. Villaflor, napakamahal niyan. Ayoko naman sabihin mahirap ka, baka naman may tagukang yaman. Kaya nakabayad ka. Yun ang mga itatanong ko. Pangatlo kong tanong sa iyo, bakit ikaw complainant sa ombudsman? Nagpatawag kayo ng press conference sa Manila, bakit hindi ka umarap, Consel Yulde? Yan yung mga itatanong ko sana na maganda sanang masagot. Ngayon, binibigyan niya kita ng patas na laban. Pumunta ka rito sa aming himpilan at magpa-interview ka, sagutin mo. Subukan mo, Consel Yulde. Subukan mo. At maintindihan mo. Pumunta ka rito. Subukan mo lang. Pumunta rito para masagot mo ang sinasabi na. Nilagyan pa tayo ng salita eh. Kung sino sa atin eh, hindi ko alam. Kasi sabi niya, mga mamamahayag eh. Anong sinabi? Sabi raw ay
Sabi raw ng media, binigyan siya ng 3 milyon ni Danny Suarez para isampa yung... Mabigat Kaso- yung paratang na yan. isipin mo... Kung ikaw ang isang Consuelo media at magsasalita ka in public o kaya sa anumang forma ng iyong pagpuprograma, radyo, telebisyon o maging sa print media, dapat may ebidensya. At sabi niya, ito daw ay nagbunsod dahil doon sa reklamo ng mga kapitan dahil hinaharas daw. Ayaw daw pabutahin dyan sa kapitan, tumagat ng ma-avail na kung ano-ano. Yun nga ang tinutukoy natin. Dapat po may mga tumatayo po. China-challenge natin yung mga barangay officials para patunayan lang. Dapat si Konsehal Arky Yolde maghanap ng mga magpapangalawa, Magpapatunay, magpapatunay sa kanya pong binabanggit. Kasi kung siya lang at siya po ang magbabanggit niyan, ay hindi lalabas credible po nun. yan na gawa lamang po niya ang mga nasabing reklamo. Aba, ay idinidiin si Mayor Mesa. Kasi kung ginagawa yan sa mga kapitan, karapatan ng kapitan na mag-complain dahil nahaharang yung mga benepisyo na dapat na-avail nila. At saka, isang buwan na ba yun nung mag-file siya? Kulang-kulang isang buwan na yun nung mag-file siya sa ombudsman nun? Ha? Bakit ngayon ka lang nagsalita? After kulang-kulang isang buwan nung i-file mo sa ombudsman yung sinasabi mong pangaras, pagpapagaw, at mga bahay sa Manila na illegally acquired, hindi ka nagsalita noon. Hindi ka umatid sa National Press Con sa Manila. Isipin mo, liit na problema sa pamprobinsya, dinala mo sa Manila. Sinong ipinapahiya mo? Ang lalawigan ng Quezon. Sinong hari sa lalawigan ng Quezon? Di yung amo mo ngayon, ipinapahiya mo ang ating lalawigan. Sapagkat yung sumentro doon sa pagpapagaw ng pera Yun, pinikap ng media sa Manila yung sinasabing pagpapagaw 2 to 3 million. Doon pumukus, hindi doon sa sinasabing panghara sa mga kapitan. Anong intention mo kung si Lulde? Hiyain, bukod sa hiyain si engineer, di ba niya, itinuturing mo siyang kalaban Kundi, pangalawang masamang impact niyan, ay ang ating lalawigan ay nasasangkot sa masamang imahe. Sana kung ang ating lalawigan ay mabalita sa national, yung magandang imahe. Yung halimbawa, imahe na ang ating dating gobernador, sa dumating na panahon halimbawa lang, ay nakaabsulto sa kasong pandarambong. Hindi na patunayan ng prosecution ng ombudsman or ng Sandigang Bayan. Nilitis na patunayang hindi nagnakaw, hindi nasakot sa malawakang pagnanakaw na umabot ng 750 million. Yan ang maganda sana halimbawang balita. Ay declare tayo. Ibig sabihin, ang mga taga-Quezon ay hindi mga korap na tao, hindi mga matatakaw sa pera, hindi matatakaw sa salapi. Dapat yan ang magandang balita sana, Conselho. Hindi yung walang hiya. Binibigyan mo ng kahiya na ating lalawigan, ipinapahiya mo si Governor Danny Suarez, napakabuting tao pa naman yan, hindi yan nasangkot sa mga kailigalan, smuggling, extortion, SOP, technical malversation, hindi nasangkot ang ating gobernador sa paniniwala mong napakabait ni... Naku, sorry, napobo ko. Sino yung grupo na benepisyaryo ng perang malaki? Hindi, itong isa ng pang kaso ni Fidel Verdad, na 750 milyong mahigit. Plunder ito ang perang yon na di umano dinambong o dinambing ay yung mga bayad ng mga planta na gagamitin sana ng provincial government para sa various project, agricultural, education. Ibig sabihin, hindi nagamit at ipinasok dun sa NGO. Unlad Quezon Foundation. Nahana ang unlad ngayon. Wala na. Parang inilibing na yan. Yung samahang yan. Sinong umunlad? Ay, tanong natin kay Kalbo. Kay Atty. Hoyas, huwag ka naman magagalit sa amin, Big Hoyas, kung sinasabi kong kalbo ka kasi may kapangalan ka Dapat po talaga maimbestigahan yan, Tayo'y naniniwala kaisa dun sa dapat matukoy kung saan napunta yung pera kasi medyo malaking halaga yan na dapat po ay napakinabangan ng ating mga kababayang Quezonians at dapat ay maging lesson din yan sa mga iba pa nating opisyal ng ating pamahalaan. Kung nakakaisip kayo na gamitin po ang pera, ibulsa, ay huwag naman sa ganitong klase po ng pamamaraan. Ay, kita mo. Kumbaga sa sinasabi nung iba, yung pitik okay lang, pero yung ibulsa ng tuluyan, ang nasabi pong malaking halaga, gamit ang mga NGO na kayo rin ang nag-create, ibang usapan yan. Ay, kaya nga sinasabi rito, ako'y naduduling na sa mga dokumentong ito. Mamaya, tingnan mo yan bago tuluyang lumiit o kaya lumihis ang tingin mo sa papel na hinahawakan mo. Babalik po tayo sa ating pagtalakay sa iba't iba nating mga pag-uusapan pa rin sa kabuuan ng ating palatuntunan stand-up balikatan para sa Sulong Quezon. Huwag kayong aalis. Babalik kami. Mabilis na mabilis lamang. ...1976, unang napakinggan ito.
As theme music ng 17 anyos na si Tito Ojeda. 2020 na ngayon, after 44 years, mapakikinggan pa rin ito via Tito Balita, Tito Trabaho. Domingo Veterinary Clinic and Grooming Center, Pearl Street, West Employees Village, Lucena City. Cellphone numbers 0917-705-6700 and 0998-571-4710. Dr. Ernesto Domingo, our friendly veterinarian. Sa PhilHealth, panatag ang loob mo, kalusugan mo at ang pamilya mo sigurado. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Ang mga may sakit ay hindi dapat pinaghihintay at huwag nating ilagay sa panganib ang buhay ng ating mga mahal na kapamilya. Narito palagi ang sigurado at ligtas sa serbisyo ng Sagip Buhay Ambulance Center. Sagip Buhay Ambulance Center, mga pribadong ambulansya na 24 hours on call. Saan mang dako ng Pilipinas na abot ng ambulansya ay pupuntahan, maging ligtas ka lamang. Ang bawat ambulansya ay equipped with ambubag pag grabe ang pasyente. May 3 sets ng oxygen tank with regulator. May emergency medicine, walang red tape, hatid agad, safe ang pasyente. DTI registered at kumpleto sa lisensya at permit. Sagip Buhay Ambulance Center. Maingat, katamay sa kagipitan at sa lahat ng oras ng pangailangan. Sagip Buhay Ambulance Center. Para sa mabilis na serbisyo, tawagan ang kanilang hotline 0423732983 o 0918-911-8332. Ang punong tanggapan ay nasa Calamar Home Subdivision, Kalurang Mayaw, Lucena. Sagip Buhay Ambulance Center. Kontakin lamang ating kaibigang si Danny Lingon. – 1976, unang napakinggan ito. As theme music ng 17 anyos na si Tito Ojeda. 2020 na ngayon, after 44 years, mapakikinggan pa rin ito via Tito Balita, Tito Trabaho. Patuloy na tayo sa ating mga pag-uusapan mga kababayan. Tuloy-tuloy po pala tuntunang stand-up balikatan para sa Sulong Quezon. Sa mga bagong kabubukas ng inyong Transistor Radio, patuloy niyo po kaming samahan hanggang ikapito pa rin ng umaga, araw po ng Biyernes
sa mga nakatutok sa mga impila ng 95.1 Kiss FM, 97.5 Radio City, 105.3 FM, Pakak ng Bayat nanonood via Broadcast Channel 6 o kaya naman ay Channel 8. Gayon din sa mga nakatutok, naka-tune in sa mga himpilan po ng 98.9 Love FM Bayan po ng Lopez, 93.1 sa bahagi po ng Radyo Servisyo Bayan po ng Gumaka, 98.1 Supreme Radio, Bayan po ng Tagkawayan at sa 92.7 Spirit FM mga kababayan natin dyan po sa bahagi ng Infanta, Quezon. Magandang umaga kay paring Manolo Rehio at kay Maring Rona Miares Rehio, kay Tricia, yung inaanak ko na magpapadala ng tulong ng relief sa Bicol, isang pharmacist, kasama yung kanyang kapatid si Camille, si Karil at saka nalimutan ko yung kabunsuhan Si Kiara. Si Kiara, magandang umaga. Tagapanood natin araw-araw itong pamilya ni paring Manolo Rehio. Anyway, maraming po salamat sa mga nakatutok din sa Ibayong Dagat po, sa Ibayong Dagat, sa labas po ng ating bansa, kay Mamenchi Tagle, nasa bahagi po ng Hong Kong, kung hindi ako nagkakamali. Magandang umaga. Kay Kunsihal Alan Derecho Sales ng Stand Up San Antonio, Quezon, palagi yung bumabati sa ating dalawa, palagi nakasubaybay. Si Kunsihal Alan Derecho Sales ng San Antonio, Derecho Quezon. talaga yung middle name niya. Is Derecho. Sales yung kanyang apelyido. Salamat sa pagsubaybay mo sa aming himpilan. At gano'n din, partner. Siyempre, patiin ko si Ma'am Lily Batasores ng siyempre. SM City Lucena. I-congratulate natin, saluduhan, kilanlin natin ang mga mahuhusay, mapagkakatiwalaan, mababait na security guards po ng SM City Lucena. Kapag ka nasa SM ka talaga, para kang nasa sarili mong tahanan. No? Kasi secure. kampante ka na ang iyong gamit, makalimutan mo mang mailagay sa alinmang bahagi po ng vicinity ng mall, ay very safe at mapapabalik po sa inyo ng buong buo at walang bawas. Kagaya na lang, bravo ha, mabuhay po. Ang galing po ng mga security personnel ng SM City Lucena at kanila pong ibinalik sa tunay na nagmamayari ang isang diamond ring. Nagkakahalaga lang naman ng 300,000 pesos, 24 karat ng earring, nagkakahalaga po ng 15,000 at cash na 15,000 at 4,000 pera na naiwan po sa ATM ng BDO. At gayon din ang iba't ibang credit cards na laman po ng isang guest wallet na tinurn over kay Sir Victor Glorioso, ang manager po ng Community Relations Service ng mga security guards. Kagaya nito, saludo tayo, Security Guard Aris Brondo, kay Ernesto Peregrin, Gilbert Salva, Angelo Remo at Smart Jacqueline Diaz na nakapulot po naman ng Huawei cellphone. Talagang dapat na matuwa at ikarangal kayo ng management ng SM City Lucena. Yes. Sabi mo, 300,000 halaga. Ganyan naman tayo kabilib sa mga supervisor ng security guards ng Customer Relations Service ng SM Supermalls. Tinetrain talaga nila. Ito yung mga security guards nila na kailangan yung tiwala no ng kanilang mga shoppers, ng customers hindi po mawala. In any amount na mga item na maiiwan po sa mall, dapat mapapabalik yan sa tunay na mga may-ari. Mabuhay po kayo. Good morning man o good evening man diyan sa bahagi ng Belgium. Nakasubaybay para sa atin itong si isang OFW na taga Quezon, si Christian SDB. Nanonood dito sa live. Well, ito'y tagapanood din natin. Nasa Belgium na taga San Antonio, Quezon. Pilipino. Pilipino to. Christian ang pangalan niya. Okay. Yung kanyang apelyido ay DB. Hindi naman binag dito. Basta initial lang ito. Nanonood to sa FB Live na nadya sa bahagi ng Belgium. Magandang gabi man po, umaga o madaling araw dyan sa bahagi ng Marami po Belgium, salamat Mr. sa mga Christian. alam nyo, ginagawa talagang instrumento ang palatuntunan stand up para ma-aware sila doon sa mga nangyayari po dito sa atin sa Quezon at sa kabuuan po ng ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Tutuloy ko lang ng kaunti, partner, yung naputol kanina, tinatanong mo kung sino yung naroon sa ito yan binabasa talaga natin. yung kailangan nating maisa-isa. Sa isang complaint pa lang, kukulangin po ang buong maghapon para pag-usapan natin. So, kailangan talaga mahimay-himay po natin yan at klaro na maipaliwanag po natin sa ating mga taga-subaybay kung ano po yung kabuuan at ano yung dapat na hindi paniwalaan sa reklamo na yan. Yung sinasabi nito, the Articles of Incorporation of Unlad Quezon Foundation, ito na nga yung hinihinalang dito ipinasok yung pera. Unlad Quezon Foundation Incorporation reveal the following incorporators. Sino po ang mga incorporators na naparehistro sa Security Exchange Commission? Sige nga, Vicente Hoyas. Vicente Hoyas from Better Living, Lucena City. Sergio Esperin, John Lucban Street, Lucena City. Lydia E. Reyes,
Cypress Garden, 172 Herrera Street, Makati. Kapatid daw ito ni Danny Suarez, ha? John Reyes, siyempre, anak ito, ha? Na nandiyan din sa Quezon City sa White Plains. Itong si Roel Raduban, ha? Na kasalukuyang hepe ng, ang tawag dito, yung Sakwari, PMRB, ha? Si Roel Raduban, na tagapagbilao. Sino pa? Joanna Suarez, ay, anak ni Danny at ni Aleta ito, kapatid ni JJ, Grace Jason, taga Santo, Makati rin, ha? Aleta Suarez, sino ito? North Forbes, Metro Manila, ay si Congresswoman ito, Adoracion Jimena, ano naman to, Airline Village, Pasay City. Ito po yung sinasabi ng mga incorporators ng isang taon lang nag-exist na NGO na tinatawag na UNLAD Quezon at hinina lang. Sabi na complainant, hindi po ako si Fidel Verdad. Dito ay pinasok yung 750 milyong kapirahan na galing sa mga bayad ng mga kaplantahan sa lalawigan ng Quezon. At Dahan-dahan yun, nawala lang. ito. Dahan-dahan, isa-isahin ulit natin. Dahan-dahan lang. Nasaan ngayon yung mga tinukoy mo na personalidad dyan sa bumubuo ng samahan ng UNLAD Quezon na di umano ay siyang na pagkalooban po ng pondo ayon doon sa complaint? Itong samahang ito na UNLAD Quezon ay nawala na. Isang taon lang nag-exist. Pagkapasok ng pera, nawala na, sabi ng Security Ano ang Exchange habol Commission. natin dyan? Ay, Pera ng bayan yan. Ay, Ano kaya ang nga, ginawa sa pera? Hindi, kaya nga pinailan ng demanda ni Sergio, ni Verdad. Pinailan ng demanda ni Mr. Verdad. Itong si Governor, ex-Governor J.J. Suarez. Dahil dito niya pinasok sa UNLAD Quezon Foundation ng member ay si Vicente Hoyas na matagal nang Malinaw na may conflict of Ay, conflict of interest po interest yan. dyan. Kasi Kasi na- unang-una, nandyan po nakapaloob sa mga nakinabang at miyembro ng UNLAD Quezon, di umano kapatid. Oo. At may mga Nanay. relasyon Nanay. sa kanya pong pagkatao. Bagay Iya. na Oo. pinagbabawal yan ng ating umiiral na Kaya- batas sa ating bansa. Kung ito naman po ay mapapatunayan, hindi ko naman sinasabing 100% ay totoo itong hawak kong dokumento. Ito po ay file lang na complaint laban sa pamilya Suarez. Oo. Laban kay sa mga member nitong UNLAD na ito, halimbawa, di ba? Kasi nga member si Aleta. Yung anak ni Aleta, yung kapatid ni Danny Suarez. Sa kanila ng foundation na ng NGO na doon ipinasok sila. Tapos biglang namatay yung samahang yun. Malaki kasi yung halaga. 700 milyong mahigit. Manghihinayang ka naman kung mapunta yan sa iba. Ay, Kung yun na ikaw nga, yung nakapwesto sa gobyerno. Kaya kung ang lahat ng klase po ng kaisipan ay mag-i-interest, ay makakaisip talagang bumuo ng isang non-government organization. Ay. Madali lang naman ang magbuo niya. Gumawa ka ng mga incorporators ng lamid-lima o mas mababa pang bilang doon ng katao. Irehistro mo sa Securities and Exchange Commission. Magbabayad ka lang Siyam naman ito ng magkanong halaga doon. Parang siyam itong member, itong At mga incorporators palilitawin na ito. mo na doon nga gagamitin ang pondo. Pero Ay. hindi po natin sinasabing ganito nga. Bagay na pwede rin nyo naman pasubalian itong reklamong ito. Sa bagay, di ba? Yung kaso niya ng pandarambong, Oh. pandarambing. Para mong pakinggan yung pandarambong na binibintang kay J.J. Suarez. Pandarambing. May lambing na kaunti at talagang namang masakit pakinggan eh. Pandarambing. Yan po isa ng pangkaso na si J.J. daw ay nandambing. Hindi na kayo magagalit dahil hindi ko inimik na pandarambong! Pagnanakaw! Malawak ang pagnanakaw! Hindi ko na po yan iimikin. Kung masyado sumigaw, bibili ako ng earbuds. Pandarambing. Anyway, tapusin ko lang itong issue ito sapagkat mahaba itong dokumento, nalulula ako eh. At meron pa po isang pagsigaw-sigaw meron pa isang panibago na naman kasong ipinail laban kay ex-Governor David J.J. Suarez na ito, hindi ko po muna i-reveal Is it sapagkat kulang no? ang oras ko. Bago? Oo, bago ito, di ba? Hindi ko na muna i-reveal. Pangatlo ito, partner. Pangatlo, yung una ay 750 million plunder. Yung pangalo, 70 million na technical malversation, papasok din sa plunder. Yung sa Paano makakapag-focus yan na trabaho bilang ama ng lalawigan kung kakaharapin ang sapin-sapin na kaso? Ang inireklamo dito si JJ Suarez. Ang kongresista. Hindi naman si Danilo Suarez, hindi. Okay. Si JJ, kaya nga nagpapapugi siya ngayon dahil hindi niya ito masagot. Ang hinihiling ko lang naman kay JJ Suarez, sagutin mo ito. Hindi naman kami namumulitika, hindi naman kami naninira eh. May reklamo, hindi naman kami. Kami ba naggawa nito? Kami ba ang complaint? Pangalawa, Congressman JJ, kumuha ka naman ng magaling-magaling na pagsalita. Sayang ang 60,000 mo, ha? Yung pungog mong tagapagsalita na inimport mo, ito si Mr. Spokesman na inimport mo, unang-una ay hindi taga rito, taga Batangas. Isipin mo, hindi mo alam na ang edad ni sabi mo, ang edad, sabi nung nag-text dito, ha? Sabi mo raw, sabi lang nung
Kaya hindi ko masigurado. Sabi lang nung nag-text dito, itong spokesman na ito na in-import from Batangas, 60,000, hindi mo kilala ang kasalukuyang gobernador at ang sabi mo raw, sabi sa text, hindi ko na lang nabasa, maaaring senior citizen na ito si Danny Suarez. Ano? Hindi mo alam kung senior citizen niya. Pwede mong sabihin, maaari kung ang edad ni Dan Suarez ay 61, 62, 63 yan. Pwede, maaari, malapit. Pero yung sa edad ni Dan Suarez na 77, na edad na isasabihin mong maaring senior citizen na, ay hindi mo kilala ang pinaglilingkuran mo kasi hindi ka taga rito. Alam mo, ka. problema na ng grupo nila yun. Hindi nga. Yung tinutukoy mo, kung hindi hindi nila masyadong kabisado ang isa't isa at nagtatrabaho, pwede naman. Ay, ibig ko sabihin na rin, kung makapagsalita ka, parang alam mo ang sitwasyon ng lalawigan at kilala mo ang pamilya Suarez. Hindi mo alam kung senior citizen, kung sigurado ka senior citizen si Danny Suarez. Malay mo kung diskarte lang niya yun para Para pinababata niya. Para yung 60,000 na natukoy mo yung tinutumbo ko. Pwede rin yun. Pero hindi. Strategy as per yan. text lang naman sa akin. Hindi ko napanood. Pero sumentro nga tayo sa mga usapin na ating pinag-uusapan sa umagang ito. Well, kung ano ang diskarte ng grupo nila, pabayaan natin. Well, ganito nga. Pinapalabas niya, sabi sa text sa atin, tayo raw ay naniniwala at kasinungalingan ang sinasabi. Abay, bata! Doon pa lang sa edad ng amo mo, hindi mo na alam, paano ka paniniwalaan itong nagte-text sa atin. Hindi ko naman alam kung sa kanaroong Lupalop. Basta sabi ay nasa Batangas ka at in-import ka, 60,000. Hindi ko alam kung ano yung 60,000. Ang mga binabanatan mo ay napakababaw ng mga analysis mo. Ayoko naman sabihin ikaw ay BUB, sapagkat mahalin naman yun. Mukha ka namang mabait. Ayoko naman sabihin, hindi pa naman niya yung nilalabas ang kanyang alas. Ayoko naman sabihin ikaw ay for hire, sapagkat masakit naman yun. O basta ang sabi ko, ikaw ay hinire, sapagkat hindi ka taga rito ay hinire ka. Hinire ka ng mga tauhan ni JJ. Hindi ko naman sinasabing for hire ka, Mr. Spokesman. At mahalay naman yon para naman ako naninira na sasabihin ko ikaw ay for hire. Hindi. Ang sabi ko ay hinire ka. Sapagkat wala ka rito eh. Nasulpot ka lang pag mag-i-eleksyon. Ay kita, bilang patotoo, ay hindi mo ko alam kung anong edad ng amo mo. 60,000, hindi mo alam kung anong edad. 60,000, hindi mo alam. Babalikan natin yung mga papel na yan. Well, pabayaan natin yung edad niya at saka kung ano yung ginagawa niya sa kanyang programa. Diyan tayo sa Metro. Ay, maumay-umay ako dito sa plunder case na ito ng pandaramdin. Mas magandang ito ang ating i-inform sa publiko. Abe, hindi. Kasi minimislead eh. Minimislead. Sabi nung nag-text sa akin, minimislead po ang issue. Minimislead ang issue. Pinapalabas na, isa pa! Para ipalam ko sa partner, baka base doon sa text. Yun daw mga tagapagsalita ni Helen Tan, ay sabi sa text patunayan nyo po ang sinasabi nyo pandarabong ni JJ. Ay, ikaw ba Tan GA o GAG? Bakit kaming media magpapatunay? Prosecution ba kami? Prosecutor ba kami? Husgado ba? Ang magpapatunay na si JJ na nagnakaw, halimbawa lang, di umano, ay nagnakaw, hindi po media magpapatunay, husgado. Ngayon, baka sa inyo sa Batangas na nagpapatunay ay media. Sa Quezon po ay hindi. Ang media po, ang trabaho ng media ay mag-comment, magbalita, mag-opinion. Hindi magpatunay sa isang kasong isinasampa. Prosecution, ang husgado ang magpapatunay niyan. Hindi po media. Baka doon sa inyo sa probinsya ng Batangas, ay media ang dapat magpatunay. Hindi. Dapat ba media magpatunay? Ang role kasi natin dito sa hanay po ng 40 state, ano man ang issue, ang usapin, kontrobersya, ating ilalatag yan sa publiko. Isa-isahin po natin, bukas po naman ang ating palatuntunan, magbabase tayo sa mga nakakala po natin, ebidensya, kung merong resulta na ipalabas po na desisyon ang bahagi po ng ombudsman, kung saan doon nila doon ang usapin, pag-uusapan natin. Hindi nga. Ang sabi nung nag-text sa akin, sabi daw nitong si Mr. Spokesman na 60,000, hindi ko alam kung ano yung 60,000. Ano sinasabi? Wala lang. Ang sabi raw ay patunayan daw ng mga tagapagsalita ni Hindi pa ba? Helen. Ito pong binabasa natin, nakabase lang sa reklamo. Halimbawa, ni Ginoong Magpantay, ni Ginoong Verdad, doon sa mga ginawa po ng inyong mga pinaglilingkuran. Ito naman, hindi mga invento, hindi po mga kata-kata lamang. Ngayon, kung kami po ang hinahamon na magpapatunay, para-parehas tayo maghihintay ng desisyon. Hindi nga, sabi ko nga, hindi po trabaho ng media. Pero malinaw ang dito, magpatunay. sinasabi, hinahanap talaga yung At pondo. saka, Kung saan po ginamit. Bakit gusto mong mapatunayan agad? Gusto mong sa mabilis po rin patunayan na agad Ang usapan din kasi dito ay hindi sa pagitan ng mga tagapagsalita.
ito ay usapan Ay, sa dito, pagitan po noong mga tao na Issue. public servant natin, yung mga pinaglilingkuran, iniluklok ng ating taong bayan. Ano ang makukuha nyo sa usaping ito? Sabi ko nga, palagi ko sinasabi at makakapagpatunay ang ating mga programang ito. Hindi nga ako naniniwala na si JJ Suarez ay naglakaw ng dambong. Hindi nga ako Tatandaan lang naniniwala. natin lagi. Diba? Ayoko nga maniwala na nagawa niya yun. question ay yung sa legal na usapin. Hindi nga ako Hindi naniniwala. po sa diba? pagitan ng mga tagapagsalita. Yan, hindi nga ako naniniwala na si JJ ay nagnakaw. Hindi, sapagkat wala sa itsura niya. Larawan ng kamususot, kawalang malay ang mukha niyan. Ngayon, sabi mo, patunayan namin, parang minamadali mo na si JJ ay makonvict na. Kung totoo man itong kasong ito, gusto mong makulong na yung amo mo, walang bail yan. Nasa ganung konklusyon na agad. Ay, minamadali niya. Dahil sabi, patunayan niyo, mga tagapagsalita, patunayan na si JJ ay nagnandambing, nagnakaw. Bakit nga kami magpapatunay at bakit mo minamadali? Eh, pinapahamak mo ang amo mo. Eh, sayang ang 60,000. Di umano, ha? Ewan ko kung ano yung 60,000 sinasabi nito sa kung sino man itong nag-text na ito. Minamadali mo kami, napatunayan namin si JJ ay nandambong. Hindi namin trabahan. Hindi nga ako naniniwala na nagnakaw si JJ. Bakit tapos matutunayan namin? Kami ba'y prosecution? Abogado ba kami? Baka sa inyo sa Batangas Media nagpapatutuo ng kaso ng sino mang sinasampan. Sa Baka mga ganun sa inyo. nagmamadali po ha, may mga pupuntahan 9 na minuto na lang mag-aalas 7. Patuloy po nagpapaalala Assistant District Engineer Rodolfo Rido ng Quezon Port District Engineering Office. Tingnan po ang mga signages kung meron kayong concern, any concern, inyo pong mga reklamo sa sitwasyon ng ating mga daan, ipagbigay alam lamang po yan sa Public Works and Highways. Mr. Spokesman, marami ka pang kakainin bigas na isasaing para maging kanin kainin mo. Bata ka pa masyado, ha? Medyo mababaw ang analysis mo. Hindi kita pinupulaan personally, hindi. Pero medyo mababaw yung analysis mo at opinion mo o komentaryo mo. Sasabihin mo patunayan ng media, prosecution ba kami? Prosecutor ba kami? Fiscal ba kami? Teka, Diba? ang usapan natin dito dyan sa issue na lang. Hindi, dito nga nagugat. Ito sinasabi ko. Kaya sabi Ano niya, siya? sinukat niya. Hayaan mo siya sa patunayan kanyang daw. ginagawa. Ang pag-usapan natin yan, maghintay ka. Ay, hindi ko naman siya pinag-personal at hindi ko naman yan kilala personally, pero balita ko ay mabait naman yan. Hindi naman yan for hire. Hayaan mo na, wag ka nang bumawi. Pag-usapan na lang talaga natin yan. Ay hindi, may nag-text sa akin eh. Hindi ko nga, kaya nga hindi ko siguradong itong mga text na ito, ay totoo. Binibigyan ko nga ng benefit of the doubt itong text na di umano raw itong tagapagsalita. Kasi sa usapang ito, set aside naman po ang ating mga personal. Ay bakit tayo umutusang magpatunay? Halimbawa, kung tayo man yon, hindi ko naman sigurado kung tayo yon. Inuutusan ka? Ay hindi ko nga sigurado kung parang Di ka naman parang pala tayo. sigurado Ay, pero eh. kahit na, kung sino man ang tinutukoy mo, sapagkat hindi ko naman may tatanggi kahit pa paano. Maaaring ako binibintangan mo sapagkat kita-kita mo ang pagmumukha na nasa likod ko. O, di ba? Maaaring, hindi rin ako sure kung ako nga binibintangan. Kaya nga hindi ko rin sure kung itong mga text na ito ay totoo na sinasabi na ikaw ay for hire. Hindi naman ako naniniwala. Ikaw ay hinire. Yan. Wala naniniwala namang ako. masama sa for hire. Ay, wala talaga. Walang masama. Kaysa sa magutom ka na nagnanakaw ka. Ay, kung 60 to 80,000 eh, wala namang masama. Ano ba yung ibig sabihin? Yung ganong klase Basahin ng mo. halimbawa, kung bayad yan, depende yan sa performance. Wala naman sinabi nito bayad. Basta sabi ni Kadugsong ay hire 60,000. Wala naman. Hindi man ako naniniwala na Tsaka as ipinaman long- mo kang pera yung spokesman. As yan eh. long as na kaya ng financier na nagbabayad na ibigay sa iyo ang ganyang kasing halaga, why not? Ay kaya nga, hindi naman mukhang pera at mukha Hindi namang... pati natin dapat pag-usapan yan. Unang-una, hindi naman sa akin mapupunta yung halaga na yan. Ay, kaya Tuloy naman. na lang talaga tayo sa Oo, usapan. ay, kaya nga, sabi ko, di ba, anyway. May panahon para pag-usapan, Oo, too early ah. pa para pag-usapan natin, pumunta sa mga personalan, iwasan natin Hindi naman actually personal yun. Sabi dun sa text dahil ang maganda yung comment nung text. Bakit po kayong tinuturo na magpatunay sa kaso? Eh baka ikaw o naringgan eh. Ay, maaari sa taas ako inimik yan na si JJ Suarez ay Pakiklaro ganyan. po kung kanino nyo ini-address ha. Pakiklaro po para makasagot po naman yung pangunahing personalidad sa inyong pinatutungkulan. Pwede nyo naman banggitin yung anong pangalan mo? Aba, ay King Pormaran po. Yan, pwede nyo pong tukuyin ang lantaran, ipagwagwagan nyo ang pangalan ng kasama natin dito sa inyong mga pagpuprograma at pasinangalingan ninyo kung ano po ang kanyang sinasabi. Karapatan nyo naman yun. Wala namang masama. Wala naman akong masamang sinabi kay Mr. Ngayon, kaya Espinosa. lang, sayang yung isang oras kasi kung uusubusin lang natin sa mga ganyang bagay, mabuti pa lumabas kayo ng studio at magmano-mano kayo. Ay, hindi naman sapagkat ang mga, alam mo na, ang mga professional tao, hindi naman para magsuntukan. Ay, sayang kasi yung oras. Oo nga, kaya nga Ang sabi ko iniisip eh. ko, sayang yung Oo. oras, mas mainam pag-usapan natin ang merito ng kaso. Oo, ito, Nasa ang ito. punto, Oo. ipaliwanag natin sa tao. Oo, kaya Ang nga, tao pero- naman matatalino, pag-uusapan natin ito, paniniwalaan kung alin ang totoo. So, pero itong kasong ito na plunder nga, at saka itong 70 million Agri and Marine Supplies inputs na ito na ipinail labang kay David JJ Suarez ni
si CW President, Attorney Magpantay, palagay uusad na ito. At ang alam ko yung mga field investigator. Madali na kasi ngayon sa ombudsman ang pagrebisa ng mga reklamo kasi inatasan na rin naman ang ating Pangulo sa ombudsman mismo, pinabibilis Ito nila. ang hinihiling ko. Kaya nga. Sagutin ito ni ex-governor JJ Suarez. Sagutin lang ito. Wala namang masama kung sasagutin niya eh. Pabulaan na niya, wala namang masama. Pwede din namang hindi niya sagutin, gumagawa na lang yung abogado niya ng mga eksplanasyon, nagpuproduce ka, pinatutunayan kung saan niya ginamit, at saka ilalabas dilitaw yung kung ano po ang nangyari sa Ay, kaso. sagutin ni Hoyas. Si Hoyas pang abogado ng mga yan, si Vicente Hoyas. Ngayon ay, ano ba yun? Director ba yun ng general, ano ba? President ba ng PMWD, chairman of the board? O, yan ang kaniyang legal advisor eh. Di, magpalabas ng legal advisor si Vicente Hoyas at pabulaanan mo itong technical malversation, plunder, ghost delivery na ibinibintang kay JJ Suarez. Hindi nga ako maniwala na gagawin ni JJ Suarez ang malawakang Pero pandarambing. sa dinabi-dami ng kasong yan, ang dami ano? Ay, puro pandarambing, puro Tanging malversation. siya palang halos yung naging gobernador ng probinsya natin na inuulan ng kaliwat kanan na kaso. Ibig sabihin, Nalulula ang ako. kanyang ginawang pamamahala sa nakalipas na 3 termino, 7 taon. 9 na taon, ay punong-puno. At pero, in fairness, Punong-puno ng ayon sa mga papel Sa ng mga hindi papel. makatwiran at hindi tamang paggasta ng salapi ng pamahalaan. sabi ko nga sa'yo, to be fair kay JJ Suarez, hindi nga ako naniniwala na yun ay nagnakaw. Sapagkat wala naman yung pagmamanahan, ang amatin na niyan ay matino. Hindi na involved sa extortion, ha? Sa smuggling na sibuyas, smuggling ng asukal. Pa meron talagang anak na hindi kagaya ng ama at ng ina. Ay, hindi. Yung amatin na, hindi nga rin na-involved sa anumang kawalan. Kung maalala mo, yung dating mayor ng Lucena, di ba sinasabi, anak, iba sa ama. Oo. Ay, hindi. Ito naman si JJ, pareha sa ama. Oh. Naniniwala ko na ito'y pareha sa ama. Hindi gagawa ng masama. Hindi ma-involve sa mga pandarambong. Ay, hindi naman tayo nagsabi ng dambing, Ito papeles na nagsasabi si Berdad at saka si Magpantay. Hindi naman tayo. Ginamit lang natin itong news item na kumbaga. Ginamit nga sa Manila Hindi ko pa gamitin dito sa probinsya. Gamit na nga O, di ba? Ako nga naroon din sa salitang Nalala ako dahil kalapit pa ba ako? Bakit nakakarindi ka? pandarambong, di ba? Hindi, ikaw per se. Naniniwala ka lang on your own. Little opinion or simple opinion. Naniniwala ka na si JJ Suarez nagnakaw na involved sa pandarambong? Hintayin ko ang resulta ng investigasyon na Answerable by yes ginagawa. or no? Answerable Ay, by hindi. yes or no? Ako, Mapapase ako kasi ako naman, hindi pwedeng opinion lang. Dapat titingnan ko yung realidad. Ako, tanungin mo. Ay, hindi na kita tatanungin kasi, dahil sige. maaaring ang kaisipan mo ay naniniwala kang Hindi. nangyari yan. Hindi ako naniniwala. Ang sabi ko, wala sa mukha ni JJ Suarez ang may involved sa Ako kasi malawakang ang tipo, pagnanakaw. baka nagtataka kayo, kaliwat kanan po talaga kami, ano? Ako po kasi nagbabase lang sa kung ano po yung totoo, kung ano po yung nakikita ng dalawang mata ko. Ngayon, kung mayroong mga ganyang sampa ng kaso, intayin natin yung magiging resulta. Ay, Bago pa ako magsabi ng kung ano. Ay, minamadali ng ano tagapagsalita. Patunayan daw natin. Abay, wala na. Matanda na ako. Hindi na ako pwede mag-aral ng abogasya. Hindi na kaya ng aking memorya na mag-aral pa ako ng abogasya para ako maging isang prosecutor, maghusga o mag-usig, o maging judge ako. Ay, hindi na. Ewan ko kung... Pero hindi ko isipin na mayroong mga ganyang magiging reklamo at lilitaw na ilang personalidad para tindigan at tayuan ang mga complaint na yan. Kasi yung 9 na taon naman talagang naging pag-upo ng ating dating gobernador, nakita ko doon sa mga press releases nila, magaganda, no? Pero bagay na... awardee pa raw bagay ng na, good yan yung governance. kanilang Di ba pinagmamalaki. award raw na good governance? Yan yung bagay na kanilang sinasabi in public, but in the reality, kakaiba pala. Ay, ako na may taka sa DILG. At kung ano nung award giving body na nabigyan ng award. Kung totoo daw, nabigyan ng award daw. Hindi ko naman nalaman daw. Binigyan ng napakaraming achievement award si JJ sa panahon niya. Sige, granting na totoo yan. At hindi ko masyadong kukuntisin dahil may mga nagbigay nga ng award Ay, bakit naman na-involve sa pandarambong? Ba't naman kinakaso ng pandarambong ng abogado pa? At taga Maynila pa, presidente pa ng isang malaking Citizens Crime Watch, malaking NGO, watchdog, katuwang ni Digong sa pagtuligsa, sa paghanap ng mga perang ninakaw. Sana'y maging mabilis yan, ano? Kasi mag-i-eleksyon na naman tayo. Kawawa naman ang bayan kung ang mga kagayang pinaparatangan ng ganyan, patuloy na manunungkulan sa ating pamahalaan. Sino ang kawawa? Si Quezon de la Cruz. Kasi yung pondo, hindi po nagagastos sa mga tamang proyekto. First time in the history na lalawigan ng Quezon na may isa tayong dating gobernador na kinasuhan ng pandarambong. Sa panahon ng mga napakarami gobernador, wala pong ganyan. Nakakalungkot yan, nakakalungkot. Magbabalik po ang ating talakayan sa araw po ng linggo, mga
kababayan, palatuntunang Stand Up Balikatan para sa Sulong Quezon. Ngayong araw na ito, araw po ng Biyernes, patuloy nyo kaming pagkatiwalaan, patuloy nyo kaming samahan sa palatuntunang ito sa ngalan po ni Congresswoman Helen Tan. Marami pong salamat sa oras na inyong inilalaan. Mamaalam ka na kay dating gobernador, ngayon congressman ng 2nd District. Oo. Muli po ay maraming salamat. Ako po sa aking mga binanggit, ako'y lubhang nalulungkot sapagkat sa tuwing maalala ko itong ibinibintang kay JJ, mabait naman ito, the good congressman ng 2nd District, binibintang ito Pandarambing. Ako po'y nalulungkot ha, pasensya na po pero ako'y nalulungkot, ako'y masyadong affected na si JJ daw ay nagnakaw. Hindi po ako naniniwala na siya ay nagnakaw, na siya ay na-involved sa malaking nakawan. Hindi po sinasabi ko yan Muli po si King Formaran, bukas ay babalik. Magandang umaga po, sa linggo pala, hindi po pala bukas, alas 7 hanggang alas 8 po ay babalik kami sa linggo para sa Stand Up Balikatan. Magandang umaga, paring Manolo Rehio. Marami po salamat sa inyo lahat, sa mga katuwang natin mula sa bahagyang technical, ang mga mahusay na sina Randy Remontique, Danny Ordonez, Junjun Salobre, Raymond Arbolida, si Ramil Ramos at si Lloyd Habola. Sa mga himpilan po naman, nakatuwang buong oras ng ating palatuntunan, kagaya na 95.1 Kiss FM, 97.5 Radio City, 105.3 FM, Pakakak ng Bayan, nanood via Broadcast Channel 6 o kaya naman ay Channel 8 kayong din. Sa mga tumutok po sa mga himpilan ng 98.9 Love FM, bayan po ng Lopez, 93.3 Radyo Servisyo sa bahagi po ng Gumaka, 98.1 Supreme Radio, bayan po ng Tagkawayan, at sa mga humihigop ngayon ng kape at kaulam, masarap na suman, mga kaubayan natin sa Infanta, tumutok po sa 92.7 Spirit FM mamaya pong alas 9 ng umaga. Ako po ang inyong nakabalitaan. Maliit na tinig mula sa bahagi ng Bondok Peninsula, patuloy na nagmamalaki, anak po na magsasaka, magniniyog, si Silin Tutur. Muli magandang umaga, mabuhay tayong lahat. The preceding was a paid broadcast. Ang mga narinig na opinyon at pahayag